Good morning. Kayo ba ay may nervyos, may anxiety disorder, at other mental condition, no? I-share ko sa inyo yung isa sa mga effective tools na pwedeng gamitin para ma-manage ninyo yung inyong disorder, lalo na yung mga symptoms, okay? Kung kaya nyo magbayad, no? Bayaran nyo, umattend kayo dun sa DARE, no? Ni Barry McDonough. Okay? Barry McDonough. So, yung concept na ito, manggagaling doon. Now, if you have the money, then you can enroll there, no? Sa kanila. Kung hindi naman, maraming may mga alam ng concept na yon. Actually, ang gusto ko dun sa DARE na yon, kasi parang application din siya ng CBT, no? Merong exposure, merong acceptance. So parang pinagsama-sama yung mga effective na ways kung paano i-manage ang anxiety symptoms, no? Lalo na sa mga tao may anxiety disorder. So there yung ginagamit nila. Okay? Yun na nga, no? So, kung may pera kayo, then go, no? Kung wala, then magtsatsaga muna kayo sa akin, okay? Pero yun, no, I'm promoting. Hindi ko ninanakaw yung ideya. Actually, pinopromote ko nga sila, no? So, that's it. So, itong sasabihin ko nanggaling sa kanila at dun sa iba pang konsepto, no? Base sa mga pinag-aralan ko. Yung iba, hindi ko na nakuha yung mga pangalan, no? Pero, ang sinusundan ko lang, meron pa. Sinulat ko, Dr. Lisa Feldman Barrett. No? Napanood ko siya doon sa Diary of CEO na interview. Napakagaling ng concept. In fact, siya yung most cited na doctor sa psychology and neuroscience. No? Ibig sabihin, pinag-aralan talaga nila. No? Ang ganda, ang galing, nakakatuwa. So, si-simplify ko, you search for them, no? You listen to them kung kaya ninyo, and then ako, ipapaliwanag ko ito, lalo na dun sa mga medyo hirap talaga umintindi rin sa English, no? Yun naman yung aking role, no? Lalo na yung mga, ang dami kong followers na elementary, high school, yung ibang mga English ang lalalim na. So ito, itatry kong i-share sa inyo ng konti. So ano ba yung konsepto ng DARE? By the way, yung DARE, parang ang dali lang, D-A-R-E. Okay? Ang D, ibig sabihin diffuse. Yung A, ibig sabihin accept. R, ibig sabihin, run towards your anxiety, and E is engage. So, isa-isahin natin. Again, kay Barry McDonough ito, no? Yung DARE ni Barry McDonough. So, pwede nyong i-search yun. Maganda siya, actually. Also, by the way, kung gusto nyong kausapin, pwede. You can message me, basahin po sa screen kung paano ako makokontak. Huwag nang magtanong sa akin kung paano kasi nasa screen na po. So, kopyahin nyo na lang, i-type niyo doon sa inyong browser or whatever. Bahala na kayo dumiskarte kung paano, no? Para mag-focus na lang ako doon sa pagtulong. Hindi na yung para kung paano ko i-search. Nandiyan na nga po sa screen, okay? Suplado, no? Pero ganun talaga, okay? Sige. Anyways, sige, umpisahan natin. Yung DARE mo na diffuse. Okay. Importante, sasama ko na ito ng mga CBT concept ko kasi ako nga may certificate ako ng Cognitive Behavior Therapy, nag-aral mismo ako sa Australia. Ang background ko pala, ako ay graduate din ng BS Psychology at meron ako certificate nga ng CBT, nag-aral ako sa Australia. Paulit-ulit. Sige, anyways. So, kaso, I'm not a practicing psychologist. No? Hindi rin ako doctor, hindi ako health professional, pero nag-focus ako and all my life having anxiety, inaral ko po yung science ng anxiety. No? So, ang CBT kasi covers pati depression, pero kasi ako mayroon akong anxiety. Kaya I think mas nakaka-relate ako at yung mga tao dun sa mga pinagsasabi ko kasi meron ako mismo. Okay. So, yun yung kagandahan nun. Mag-ingat po. Again, mag-ingat po sa mga fina-follow ninyo, sa mga TikTok, sa mga YouTube. Kasi minsan, I think nga yung mga ibang nakikita ko, naririnig ko, nanggaling sa akin yung ibang concept doon no? Pati yung mga sample nila talagang sa akin. Though,
normal naman na minsan may isip talaga nila yon. But sometimes, nakita ko na, uy, para sa akin nagaling yun. But I'm happy with that. That's okay. As long as nakakatulong sa mga tao, wala pong problema yon. Ang ayoko lang dyan, yung nakatakot lang, would be, may mga masasabi silang, imbis na management, sinishare nila yung pagiging miserable nila. And that's really scary. Okay lang mag-share ng pagiging miserable, pero dapat babawiin mo siya ng management. Kasi pag hindi mo siya nabawi ng management, then yung mga tao may iwan yung takot. Okay? Ganun po, no? Ang kailangan lang naman sa anxiety disorder management, even depression and other mental condition, it starts really with the right knowledge. Kasi ang mga taong kulang sa kaalaman, walang kaalaman, mali ang kaalaman, at hindi na nag-iisip, then may takot. At kapag may takot, lalabas yung simptomas. Kasi natural sa katawan natin na maglabas ng fight, flight, freeze, faint, marami pa, no, nadadagdagan yan. Pero yung faint, di naman masyado nangyayari yan, no? Lumalabas yon kapag na-activate natin yung fear. Kasi those are fear response. Okay? Sige, tuloy na natin yung kay Dare. Maganda yung kay Dare eh. So, anong gagawin mo daw kapag kasi alam niyo mga panic attack, yung mga simptomas, no? Really, it starts from a thought, sa pag-iisip, yung what if, or body sensation. Pero actually, usually, it starts from a body sensation. Kadalasan body sensation. Halimbawa, ano tong nararamdaman ko? Biglang papasukan ka na ng, wala, what if, ibig sabihin ng what if, baka heart attack, baka baliw na ako, baka stroke, baka aneurysm, baka cancer, kung ano-anong mga pinagsasabi ninyong nakakatakot. Siyempre, automatic, pag ano yun na sa isip mo, ma-activate yung fight, flight, freeze. Wag na tayo magtaka doon bakit lumalabas yun. Yung pag-iisip nyo pa lang, maglalabas na kaagad yun. Again, gaya ng sample ko sa manggang hilaw, yung manggang hilaw na maasim na masarap. Imaginein mo, babalatan mo, maamoy mo yung asim ng mangga, yung sarap niya. Kasi tayo mga Pinoy, mahilig sa manggang hilaw. At yung bagoong kang masarap, babalatan mo, maamoy mo ganun. Tapos babalatan mo, tapos sasawsaw mo ngayon sa bagoong, kakagatin mo, boom! Sumasabog agad sa bibig mo yung iyong saliva. No? Naglalaway ka na kaagad. Ako ngayon naglalaway. Oh. So imagine, ngayon, walang mangga, pero naglaway ako. So, ganun ka-powerful yung brain. Nag-isip lang ako ng manggang hilaw. Try nyo rin yan, malamang naintindihan nyo naman yan, no? Naglalaway na agad ako. So, walang mangga. Paano nag-react yung katawan ko at naglaway siya talaga at naglabas siya? Ganun din. So, mag-isip ka ng nakakatakot, lalabas ngayon sa katawan mo yung mga response dun sa takot. Ganun lang siya basically. Nag-start ako, nagkaroon ng panic attack, nagkaroon ng disorder, parang 20 years old. In fact, mas feeling ko, kasi yung 20 years old, yun na yung nagpa-ER ako eh. Pero feeling ko, bata pala ako, parang predisposed. Predisposed na ako, na parang bata pala ako, may kakaiba na sa akin eh, no? Maring nasa genes ko talaga yon. And may science din nun sa genes na yon. Ano ba yung science? Bakit? Hindi ko alam kung kanino eh, sa dami ko ng mga nagawang pakikinig sa mga neuroscience, meron silang eksperimento para maintindihan ninyo na bakit ka nakakaramdam ng ganon. Kasi meron silang eksperimento dati na parang hindi na ito 100% na storya kasi tagal na eh. Yung naalala ko na lang. No? Anong nangyari? Parang may eksperimento, yung mga daga na yun, natakot, sinadya nilang matakot sa certain color. Sa certain color. Sample, kunyari blue. Yung mga daga na yun. So, tuwing nakakita sila ng blue, may ginawa sila doon. Siyempre, kunyari may kuryente sila or whatever. Tuwing may blue na yon, so nag-register sa utak nila na kapag yung blue, may pain. No? Nag-register. So, every time na may blue na yon, natatakot na sila. Nag-freeze sila kasi daga sila eh. Ang mga prey, usually maliliit, nag-freeze yung response nila. Iba-iba yan. Halimbawa, yung response naman ng porcupine, tataas yung kanyang spikes, di ba? Porcupine. Yung possum, maninigas. Yung
fish, yung isda na lumulobo, kapag may danger, lolobo siya. So, ganun yung mga responses ng katawan ng bawat species. Iba-iba tayo. So, sa atin, matinding nervyos, yung hirap sa paghinga. Yun yung kasikalan natin, hirap sa paghinga. Yun lang interpretation natin. Kasi kung sa totoong danger yun, hindi mo na mapapansin yun. Yung hirap sa paghinga, alam ba, may sunog na. Ano na yun eh, bibilis na agad yung tibok ng puso mo. Ngayon, sa sobrang bilis ng tibok ng puso mo, hahabol yung paghinga mo dun eh. Okay? So ngayon, kasi may totoong sunog. Ngayon, biglang tumibok yung puso mo, hindi humahabol yung hininga mo. So feeling mo ngayon, parang may disalign. So ang interpretation mo na lang doon, hirap ka huminga. Ganun siya. Samantalang kung may totoo yun, tatakbo ka or susuntok ka kung may kalaban, road rage na tinatawag, hindi yung papansin yun. Pero dahil wala namang ganung sitwasyon, wala namang real danger, nararamdaman mo, sa na-interpret mo, hirap ako huminga, yung tibok ng puso ko mabilis. Hindi mo alam, na-activate lang siya talaga ng fight, flight, freeze response ng katawan mo dahil sa inisip mong danger at nakasanayan mo na rin siya. So maraming paliwanag kasi, no? Yung iba, in fact, nandun na sa iba kong mga videos. So sige, pasok tayo kay Dare ulit. So ano daw gagawin? Kasi alam niyo, bago maging effective kasi yung Dare, dapat medyo malalim na yung kaalaman ninyo sa mekanismo ng anxiety. Kasi kung hindi siya ganun ka-effective. Kaya talagang kung kaya nyo mag-enroll kay Dare, meron silang, I think meron sila pang Germany, US, no, meron silang ganun. Okay? Again, pero kung gusto nyo kausapin, dahil sa kaalaman ko, pwede po talaga. Sige, as a coach, no? Kasi hindi naman ako licensed therapist, but sharing with you, para kung kumbaga kung nagbabayad yung iba sa feng shui, parang ganun din ako. Okay? But, pag-usapan natin kung magkano yung kaya niyong ibigay. Okay, ibigay. No? Hindi kasi ako naniningil. It's really up to you. Yun. So anyways, balik tayo sa Dare. So, una, kunyari, nakaramdam ka na. No? Kunyari, konting hilo. Actually, hilo nga, ikaw pa nag-interpret nun eh. Normal lang na movement, medyo may something lang. Feeling mo na hilo, nagpanic ka kaagad. Tapos, anong nangyari? Pagkahilo mo, hala, ano to? Stroke. So, dahil sa stroke, boom! Panik ka na ngayon. Hala, stroke to. Takot ka. So, lalabas ngayon yung mga, stroke na to. Mga ganun na. Okay? So, anong gagawin? So, diffuse. Diffuse mo muna. Pag nahilo ka, tanong mo sa sarili mo, are you really in danger? Okay, are you really in danger? Doon sa pagkakahilo mo. Okay? Kasi pwede naman ang hilo, vertigo. Ang vertigo ba nakamamatay? Diba? So actually, may mga maneuver lang, maraming rason kasi ng vertigo, may mga sa movement, yung liquid mo sa tenga. So kapag naayos yun, nagamot ang doktor, balik ka na sa normal, mawala na yung hilo, may gamot din. So ang tanong, are you in real danger? Lalo na kung ikaw naman ay bata pa, maganda naman yung health condition mo, kumakain ka na maayos, yung bang parang medyo malayo ka pa doon sa at ito pinaka-the best, kaya importante talaga may doctor. Yung sinabi ng doctor, healthy ka, kasi ang mga nagpa-panic attack usually niyan, mag-i-ER yan, tapos gagawa ng mga test, tapos negative lahat. Yung iba pa, yung hindi nagtiwala pa doon, magpapa 2D echo pa, MRI, etc. So, kung napagdaanan mo na lahat ng test at wala kang sakit, then yung hilo na yon, hindi mo dapat ma-interpret siya na danger. Okay? Pero kasi, yung mga first-timer, okay lang yon. Pumunta kayo ng ER. Kailangan talaga ma-check yung katawan ninyo eh. Pinag-usapan natin dito, kapag sinabi ng doktor, wala ka talagang sakit. Wala tayo, paulit-ulit ka na dito, pabalik-balik ka na, nakakainis ka na. May mga ganung doktor eh, no? Pati ikaw nararamdaman mo, nainis na sila sa'yo. So ito na yung gagamitin ninyo. Okay, kailangan kasi dito sa video ko, diagnose kayo ng anxiety disorder at wala kayong physical illness talaga. No? Talaga nasa mental lang. No? Kasi nangyari yun dahil sa trauma, yun nga yung 4 na reason, yung walang kaalaman, kulang sa kaalaman, mali ang kaalaman at hindi nag-iisip. So anyways, so i-diffuse mo yun. So nahilo ko. Stroke ba agad ito?
Hindi to stroke. Ilang beses na ito nangyari or pwede naman dehydration, etc. etc. Kasi ang stroke naman, kung nasa isip mo stroke, ang stroke mangyayari lang talaga yan, magdudrop yung skin mo, yung kamay mo hindi mo maiangat, talagang walang lakas to ha. As in parang patay yung lahat. Doon lang masasabi na stroke siya. Pero kung halimbawa, nahilo ka lang, sumakit yung ulo mo, lahat tayo sumasakit ang ulo. So bakit stroke agad? Diba? So, i-diffuse mo yon. Ang titingnan mo, are you really in real danger? Halimbawa, kunyari, hindi mo na magalaw talaga yung kalahati mo, then, kailangan mo na mag-ER. Kasi, yun na yung senyales na nasa danger ka at kailangan mag-ER. At by the way, reversible ang stroke kung maagapan nyo kaagad. No? Like say, for example, talaga namatay na yung kalahati, sugod agad sa ospital. So, dapat the fastest, the better. Kasi, nare-reverse siya kung hindi niya pa napapatay, no? Yung mga ibang cells sa brain, no? The same with heart attack, no? Hindi porket nag-heart attack ka, patay agad. Pwede pa siyang ma-revive. May mga ganun. Okay? So, huwag niyo rin isipin na pagkat na-stroke or na-heart attack, patay agad. Okay? Ngayon, kung oras mo na talaga, ano magagawa natin doon? Di ba? Wala pag oras, lahat naman tayo may oras eh. Lahat tayo mamatay, wala naman taong nabuhay forever. Yung iba nga bata pa eh, di ba? Aksidente lang. So, kailangan, pero ibang topic yun. Kasi kailangan mo rin i-address yun sa sarili mo if takot ka sa death and all. No? Halimbawa, kasi kailangan dyan malaman natin kung ano ba kinakatakot mo sa death. Nakwento ko na yun sa ibang video eh. Panoorin nyo na lang doon. Halimbawa, kanyari, natakot siya kasi siya yung breadwinner, paano yung mapamilya at anak niya, na ipaliwanag ko na kung ano yung paano i-address yun. Okay? Nasa belief mo yun. Yun nga, sample lang ko na lang kayo. Namatay yung tatay ko 8 months lang kami. Ako, baby. 6 kami magkakapatid. Buhay naman kami lahat ngayon. Well, yung brother ko namatay na siya. Pero matanda na ako na yung bunso. 40s na ako. So, lahat naman namamatay. No? Pero, hindi siya namatay dahil namatay yung tatay ko. Nabuhay kami na maayos, no? Hindi porket namatay yung tatay ko, namatay din kami lahat. So, kung inaalala mo, porket mamatay ka, mamatay din yung maiiwan mo, hindi totoo yun. So, kailangan lang natin ayusin talaga at upuan kung ano ba talaga para mawala yung fear, ma-diffuse. So, again, okay. So, ito na, i-diffuse mo. Ang tatanungin mo sarili mo, nasa danger ba ako? Kung iniisip ko stroke ba talaga? Hindi naman siya stroke eh. Kaya kong galawin lahat. Nakangiti ako. Hindi naman ako ganun yung mukha ko. So, hindi. So, mali na agad inisip mo. So, diffuse mo na. Para, ibig sabihin ng diffuse, tanggalin mo yung kapangyarihan na yun. Okay, so hindi to stroke. Okay? Yun na yun. At marami pang ibang bagay ha. So, diffuse. Ang sunod mo is accept. Okay. Ngayon, dahil nagulat ka nga, dahil sa sabi mo stroke, naglabas ka ngayon ng adrenaline. Lalabas talaga yung symptoms na yun. No? Hihintayin mo lang mawala yun. Kasi na-activate mo yung adrenaline mo eh. Okay? Parang yung na-activate mo yung paglalaway mo. Sabi mo sa paglalaway mo, tumigil ka. Hindi naman nagtitigil yung paglalaway mo eh. Hayaan mo lang, mamaya wala na yung paglalaway mo doon sa mangga. So, hayaan mo lang. So, accept mo lang. Okay, na-trigger ko, that's it. Okay, gano'n. Tapos, huwag niyong lalabanan. No? I-accept nyo talaga. Yun yung there. Diffuse yung una, accept. Huwag nyo lalabanan to kasi normal to. And okay lang yun, no? Hindi siya nakakatakot. Yung body symptoms, no, hindi porket nakakaramdam kayo means you're dying. Hindi po. Okay? Parang ano yan eh, parang punta na tayo dun sa, sige, so i-accept nyo na, no? Tanggap nyo na, ay lumabas eh. So hayaan ko na to, pangit na pakiramdam, pero hayaan mo na, tatanggapin mo yun, no? Tatanggapin mo siya. Sumayaw ka, or whatever. Pero, okay, accept. Okay, na-activate ko eh. Di nandito, andyan yung parang namamanid ako, medyo may hilo, yung tibok ng puso ko, ang bilis. Pero okay lang yun. So, isasayaw-sayaw mo na ganyan. Pero pwede science din yung pagsasayaw-sayaw na yan. Okay, kailangan ng movement eh. Kasi, alam niyo kapag na-activate kasi yung inyong adrenaline, ano yan eh, it's either tumakbo ka, palayo dun sa danger, lumaban. So, kailangan ng physical movement talaga. No? Kaya yung paggalaw-galaw ng konting ganyan, talaga nakakatulong yon kasi yung energy mo, yung adrenaline mo lumalabas. Okay? Yung iba naman nagtatap, no? Yung iba yung paa nila, ginaganon nila, okay lang yon para yung dugo nila. Or maganda, tumayo ka,
Pero hindi mo gagawin ito para mawala yung takot mo, ha. Ginagawa mo lang ito because you understand na gusto mo lang i-release yung energy. Huwag kang aayaw dun sa nararamdaman mo. Klaro yun, ha? And then, punta na tayo sa R. So, D, diffuse, A, accept, R, run towards. Again, kay dare to ni Barry McDonough, ha? Hindi akin to. Klaro, ha? Okay. So, next is run towards your anxiety. Yung sample nila, yung nasa roller coaster, alam mo yung takot ka sa roller coaster, lalo na yung first time mo, grabe nervous mo, andyan din yun. Kung ano yung nararamdaman mo sa anxiety disorder symptoms mo, kapag sumakay ka ng, lalo na sa roller coaster first time, ramdam na ramdam mo lahat yan. Okay? So, ang ginagawa ng ibang tao, ini-enjoy nila yung energy na yon. Yung iba, tinataas pa yung kamay ng ganon. Itataas pa lang, imbis na kumapit kasi takot ka eh, kaganyan ka, nagre-resist ka, mamatay ako. Pero pag nag-let go ka, tinaas mo pa yung kamay mo, na-enjoy mo ngayon, nagbabago ngayon yung physiology mo. No? Kasi in-accept mo na eh. So yung katawan mo, sinasabi niya, ay, wala siya sa danger. Kasi ba't siya gumaganon? Bakit niya tinanggap? Talagang tinaas pa yung kamay niyang ganun nung natakot siya. Ibig sabihin, wala siya sa danger. Okay. Kasi ang danger, ganyan tayo. Yung katawan natin, naisip niya na, takot to, hindi magalaw, gusto miga na lang, etc. Sana klaro yun, ha? So, nandun yung run towards the feeling. Ang pinakamaganda pa yan, sa Pinoy, hamunin mo, di sige, todo mo. Todo mo, sige, go. Todo mo. Ayop ka. Todo mo, because I love you. Kasi sa totoo lang, ang rason kung bakit niya ginagawa yun, para iligtas tayo sa danger. Ayaw niya tayo mamatay. Kaya gusto niya tayo, wag gumalaw, punta ka na lang sa ER. Kasi nga, baka, ang sinasabi ng utak mo, alam, sa danger ka, liligtas ko yung katawan ko. Hindi pwede to. So, ganun ang ginagawa niya. Yun talaga yun. Gusto tayo iligtas talaga. Dapat intindihin niyo yun. So, also, you need to understand the body. Talagang, pag ginagalaw ko, sarap ng feeling, ganyan. Actually, ngayon, galing ako na exercise kasi every morning talaga nagwo-walk ako eh. No? So, everyday yun, disiplina ang tawag doon. Kailangan natin gawin yun. Kung hindi nyo pa ginagawa, yung mga pinagsasabi ko sa inyo on how to manage anxiety disorder symptoms, ay good luck. Kung nakikinig lang kayo at nag-enjoy na kayo dito, kulang po, paulit-ulit lang kayo, sinasabi ko sa inyo yan. Okay? Kailangan talaga may action, may gagawin, mabago yung behavior, mabago yung pag-iisip, yun. So, maganda to, at least nakikinig kayo, nababago yung pag-iisip nyo. Last, yung E nila, engage. No? Klaro ha, diffuse, accept, run towards your anxiety, and engage. Engage, ano yung sabihin? Kunyari, nasa school ka, nasa opisina ka, nasa Jollibee ka, Jollibee, baka naman, grocery ka, kunyari, ramdam ka sa grocery, sa palengke, kadalasan yan, yung nararamdam mo, lalo pag open space, uy, parang kinakabahan ako. Ninenervous ko lang. Baka dito ako mag-atake, dito gumaganong ka na. Una, dapat ang gagawin mo yan sa grocery. Nakaramdam ako ng kaba. Ninenervous ako dito. Kasi sanay na ako nervousin buong buhay ko. Ilang taon na kasi to. So, kailangan baguhin yun eh. Ninenervous ako. Nasa real danger ba ako? Meron ba sunog dito sa grocery? Wala naman. Wala namang hold-upan dito nangyayari? Wala naman. Meron bang tao may baril dito sa grocery? Wala naman. So, ang nararamdaman ko lang talaga, yung physical symptoms ko. Doon lang ako natatakot na baka magwala ako dito. Nagwala na ba ako nung the past 20 years? Never pa naman. So, hindi ako magwawala. So, paano itong nararamdaman ko? Accept. Tanggapin mo lang. Okay. Nararamdaman ko kasi nasanay na yung katawan ko eh. Parang yung aso ninyo. Every morning, lalabas na siya kasi sanay na siya, tapos magpupupo na siya. So, makaramdam siya talaga ng pupo kasi nasanay na siya. So, ganun ka rin. Pagpunta mo sa grocery din, nasanay ka na, activated na yung nervous mo kasi yun yung nasanayan ng brain mo. Delikado sa kanya yung grocery. Tara, umuwi ka na. Delikado ka dyan. Pangit na pakiramdam mo. Umuwi ka naman. So, pinatunayan mo sa grocery, sa utak mo, na talagang nasa danger ka sa grocery. So, hindi. Patutunayan mo ngayon sa utak mo na, ano kasalanan dito ngayon? Ilusin mo yung katawan mo. Kung dati, nasa grocery ka, saan ba dito yung sinigang mix? Saan ba dito yung baboy? Kuya, bigyan mo akong 2 kilong baboy. Bilisan natin. Kung ganyan reaction mo, ganito baby, bilisan ko, kailangan ko nang makaalis. Good luck. Stuck ka. Pero kung ganito, kung nararamdaman mo, sige, todo mo. Accept. Sige, todo mo. Okay. Kuya,
Focus agad kay kuya. Kuya, bigyan mo akong 2 kilong ribs ng pork. Magsisinigang ako. Sabi, sinigang mix na yon. Focus. Pero tanggap mo na yung nararamdaman. Andyan siya. Okay. Grocery, okay. Kahit ano pang malalaya, parang nangibabaw na, tumatayo na yung mga balahibo mo sa ulo, nagdi-depersonalize ka na, nagdi-derealization ka na, depersonalize, nawawala ka na sa sarili, yung parang nawawala ka na sa katawan mo, nararamdaman ko pa yung katawan ko. May reason din yan kung bakit parang hindi mo na nararamdaman. Totoo pa ba ito? Ano ba nangyayari sa akin? Okay. Kahit ganun mangyari, hindi yun delikado. Normal lang yan. Kasi fear response yan. Nasa ibang video ko na yun. Na dapat huwag matakot doon. Sabi na, kuya, okay. Accept. Sige. Accept na. Run towards your anxiety. Sige, todo mo. Hindi humilata tayo dito. Gusto mo akong pahilatain dito? Gusto mo ba akong maghimatay dito? Sige, himatayin mo ako. Himatayin mo lang ako. Hintayin ko. Himatayin mo ako. Sige. At yung himatay, hindi rin dapat matakot. Matakot kung mababagok ulo mo. Pero kung feeling mo talaga himatay ka, blackout ka, upo ka na lang. Pero hindi nangyayari yun. Kung mangyari yun, may sakit talaga yung tao na yun. Okay? So, ganun. Okay? Hindi lahat Hindi ko sinasabi lahat. Pwede mangyari, pwede hindi. Pero kahit mangyari yun, kailangan lang ng oxygen ng brain mo. Kailangan ka lang niya ihiga para dumalo yung oxygen. Kasi ang ginawa mo, pinigilan mo niya. Natatakot ako. Pati yung paghinga mo ngayon, bilis mo ang tubok, pero tinitigilan mo yung hininga mo. So talagang hihilo ka. Normal lang din yun sa katawan. Kasi magre-reset lang din yun. Okay. Baka walang tumulong sa akin. Ikaw ba, pag may hinimatay katabi mo, hindi mo tutulungan? Huwag ka rin tanga. Tutulong ka, wala kang magagawa. So tutulungan ka. Kung yun yung mga pinag-iisip mo, then the anxiety, naiisip ka lang ng kahihiyan mo. Pero hindi, so ibig sabihin ba, pag ako na may hinimatay ako sa mall, may hiya ba ako dapat sa inyo? Isipin nyo nga. So, pag ikaw, mahiya ka dapat sa amin, di ba? So, anyways, ibang usapan na naman yan. Okay. And then, so, sige, todo mo, himatayin. Okay, grocery pa rin ako, bahala ka. Actually, imbis na 30 minutes ako dito sa grocery, iikutin ko yung buong grocery na to. Titingnan ko talaga isa-isa. Yan. Yan ang maganda. At pag ginawa mo yan araw-araw, hindi man araw-araw, basta regular, yung katawan mo, alam niya na ginawa na yan to ng isang araw, wala naman, kahit anong sama ng pakiramdam niya, ginawa niya talaga, wala naman nangyari sa kanya. Ngayon, napapatunayan mo sa brain mo na, tanga-tanga ka na ilang taon, and then engage. Engage, yun ang sinasabi ko, pinagsama ko na, Rosette ka, sige, yun na, engage. Pupunta ako doon, bibili ako doon gano'n, titingnan ko tong mga hardware dito na wala naman akong pakialam dyan dati. Yung mga halaman na yan, titingnan ko. Yun yung application ng DARE nila. Kung kaya nyo mag-enroll sa kanila, mag-enroll kayo. Okay. Ngayon, ito yung gusto ko naman kay Dr. Lisa Barrett doon sa Diary of CEO. Ang galing-galing niya. Yung anak niya kasi merong depression at may depression. So anyways, tapos yung anak niya athletic ata. So grabe yung nervyos ng bata. Sabi nung tatay daw sa kanya sabi nung tatay nung bata, asawa niya. Sabi niya, anak, pakawalan mo yung butterfly na whatever. I'm not sure. Basta parang the idea is gito, anak, pakawalan mo na yung butterfly mo and go. So, ibig sabihin, yung nervyos niya, pakawalan niya na. Gamitin niya yung energy na yon para manalo dun sa sports niya. So, hindi sinabi ng tatay niya na kumalma ka, hindi. Sinabi niya, gamitin mo na yan. Lipad, go! So, ngayon, yung anak niya, sige, so, ginamit niya yung energy na yon. Ayun. So, nabago, tinanggal nila yung takot sa anxiety, instead, ginamit nila yun. Kasi in reality rin, ang excitement at fear, pareho lang siya sa katawan. Kunyari, excited ako, birthday ko, yes, yung pakiramdam na yan. At yung takot, isunog, pareho lang siya sa katawan. So, nag-iiba lang siya, depende sa interpretation. Kung yung ganito pakiramdam mo, mamatay ka. Kung ganito yung pakiramdam mo, excited ka sumakay sa roller coaster, or kakanta ka, or sasayaw ka, magpa-perform ka, magiging masaya ka. Depende sa interpretation mo. Klaro? At ito rin, papatunayan ko sa inyo. Ilang beses na ako dati nakaramdam ng pangit na pakiramdam, pero pag chinek ko yung BP ko, normal. It doesn't mean na if you feel bad, talagang bad yung nangyayari sa katawan ninyo.
Usually, it's really in the mind. Okay? I hope nakatulong itong video na to, and let's share. Medyo natagalan ako sa paggawa ng video kasi sobrang busy talaga. And by the way, may skincare na rin ako ha. Bili kayo doon, maganda to. Tignan mo yung skin ko, galing pa akong exercise na, hindi pa nagilamos. Glowing. Glowing ba tawag doon? May glow. Tama, glowing. Okay? And nasa 40s na ako, no? So, yun, may skincare ko, hanapin nyo rin yun. So, with that, maraming salamat. Dapat diagnose ng doktor. Thank you. Bye!